Tipon ang naganap sa bahay ni Kapitan Tiago sa mga huling araw ng Oktubre. Lahat halos ng kanyang kakilala ay kanyang inimbitahan kasama sina Padre Damaso, Padre Sibila, Teniente ng Guardia Civil, Doña Victorina at iba pa. Dumating si Kapitan Tiago kasama si Crisostomo Ibarra. Nagulat sina Padre Damaso at Padre Sibila nang makita ang binata. Ipinakilala na Kapitan Tiago si Crisostomo Ibarra sa mga panauhin at nagbigay galang din siya sa kanila. Binati niya ang mga kadalagahan at kalalakihan. Inanyayahan siya ni Kapitan Tinong na maghapunan sa kanila, ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego kinabukasan. Nagtungo sa pagkainan ang mga panauhin. Galit na sinisikaran ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharang sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa Teniente dahil naapakan nito ang buntot ng kanyang bestido. Lalo nagalit si Padre Damaso nang mapunta sa kanya ang liig at makunat na pakpak ng manok. Lalong gumanga ang mga bisita nang malaman nila na nalibot ni Ibarra ang buong Europa at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Nayamot naman si Padre Damaso at kinutya si Ibarra. Sa halip na magalit, maayos pa rin ang tugon ni Ibarra sa pari at magalang na nagpaalam sa mga naroroon. Pagkaalis ni Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago, nilapitan siya ni Teniente Guevara. Nalaman ni Ibarra mula kay Teniente Guevara ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa Teniente, hinuli at ikinulong ang kanyang ama dahil sa pagkamatay ng artilyerong Kastila nang tumama ang ulo nito sa bato dahil sa pagtatanggol ng kanyang ama sa batang lalaking pinukol niya ng baston sa ulo. Huli na ang lahat ng mapatunayang walang kasalanan ang kanyang ama. Dumating si Ibarra sa kanyang tinutulugan sa Fonda de Lala na gulo ang isip. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang ama. Hindi niya nakita ang kasiyahan ng mga kababaihan sa kabilang ibayo ng ilog na kung gamitan ng largabista, kitang-kita niya ang kahanga-hangang kasiyahan na ang pinakatampok ay si Maria Clara. Nang dumating si Maria Clara sa bahay ng kanyang ama, ay kitang-kita ang pagkahanga ng lahat sa kagandahan niya. At tuwang-tuwa ang ama niya na si Kapitan Tiago dito. Si Kapitan Tiago ay isa sa mga pinakamayaman sa Binondo. Siya ay anak ng isang may tubuhan sa Malabon at dahil ang ama niya ay napakaramot, ay hindi siya nito pinag-aral. Naging katulong siya ng isang paring Dominico at nakapag-asawa kay Pia Alba. 6 na taon na hindi sila nag-anak at nagpanata si Doña Pia sa ubando sa parokya ni Padre Damaso. Siya ay naglihi at namatay nang ipinanganak si Maria Clara. Naging amain ni Maria Clara si Padre Damaso. Lumaki siya sa pangangalaga ni Tia Isabel. Kinabukasan, nagpunta si Crisostomo Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Maria Clara kung ano ang kanyang gagawin nang makita si Crisostomo Ibarra. Nag-usap sila sa azotea at doon nila sinaliwa ang kanilang nakaraan. Hindi nagtagal, nagpaalam si Crisostomo Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego para dalawin ang libing ng kanyang mga magulang dahil kinabukasan ay araw ng mga patay. Sakay ng kanyang sasakyan, nakikita ni Ibarra na walang pagbabagong nangyari sa kanyang dinadaanan. Ganoon pa rin ang kalagayan ng Maynila. Nalulungkot siyang isipin na ang mga lugar na kanyang napuntahan sa Europa ay mabilis ang pag-unlad, samantala ang kanyang sariling bayan ay nangarap na uunlad, ngunit bigo pa rin hanggang ngayon. Sa gitna ng maraming sasakyan, nakita niya si Padre Damaso na sakay sa kanyang magarang na Victoria. Nadatna ni Padre Damaso sina Maria Clara at Tia Isabel pasakay sa isang karwahe upang kunin ang mga natirang gamit ni Maria Clara sa Beaterio. Tumuloy siya sa bahay at kinausap si Kapitan Tiago. Samantala, si Padre Sibila matapos makapagmisa ng maaga ay nagtungo sa kumbento ng kanilang korporasyon at kinuwento sa matandang paring may sakit ang tungkol sa pagdating ni Ibarra at ang pagpapakasal nito kay Maria Clara. Sa kabilang dako, patuloy ang pagsasalita ni Padre Damaso at Kapitan Tiago. Sinabihan niya sa Kapitan Tiago na huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon, lalong-lalo na kung may kaugnayan kay Maria Clara. Ang bayan ng San Diego ay nasa pagitan ng mga palayan, malapit na malapit sa lawa. Masagana ang ani sa iba't ibang uri ng pananim na ibinibenta sa labas ng bansa. Mula sa tuktok ng Kambalaryo, makikita ang mahabang ilog na tila ahas at isang gubat na napapagitan sa mga malinang na lupa. Ito ay kinatitirikan pa lamang ng ilang mga dampa. Isang araw, may dumating na isang matandang Kastila na magaling magsalita ng Tagalog. Natanong siya kung sino ang nagmay-ari ng lugar na iyon at marami ang umangkin. Sila ay binayaran niya ng mga damit, salapi at mga alahas. Biglang nawala ang matanda at nakita ng isang pastol ang kanyang katawan na nakabitin sa puno ng balete. Nagkaroon ng sabi-sabi na siya ay naengkanto kaya natakot ang mga tao at kanilang itinapos sa ilog at sinunog ang kanyang mga ibinigay.
Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang isang mestisong Kastila at nagpakilala na anak siya na namatay. Doon siya namuhay at nakapag-asawa ng taga Maynila. Sila ang mga magulang ni Don Rafael Ibarra na ama ni Crisostomo Ibarra. Sino-sino ang makapangyarihan sa San Diego? Hindi pwedeng si Don Rafael Ibarra, ang pinakamayaman at mabuting tao sa kapwa. Hindi naman pwedeng si Kapitan Tiago o ang alkalde. Ang mga makapangyarihan ay sina Padre Salvi at ang Alferez. Si Padre Salvi ay humanili kay Padre Damaso sa San Diego. Palagi niyang pinasasara ang pintuan ng simbahan tuwing siya'y sesermon, lalong-lalo na kung nandoon ang Alferez. Siya ang tanging kalaban ng kura at asawa niya si Doña Consolacion. Upang makaganti ang Alferez sa kura, ang patulong nito ay pinalilinis niya ng kwartel at pinalalampaso sa kanyang bahay. Pero sa tuwing makikita ang Alferez at ang kura ay magkakamay sila at mag-uusap na parang tunay na kaibigan. Magkaibigang pultik sa tunay na buhay. Araw na ng mga patay. Lahat ay abala sa paghahanda para pumunta sa libingan. Maraming tao ang libingan ng San Diego na dumadalaw sa libing ng kanilang mahal sa buhay. Sa di kalayuan, makikita ang dalawang mamang pawisang naguhukay ng libing. Nandidiri ang isa dahil sariwa pa ang kanilang hinuhukay. Ikinumento sa kanya ng kanyang kasama na sobra pa ang kanyang naranasan noon. Inutusan siya ng kurang malaki na hukayin ang kalilibing pa lamang na bangkay at ilipat sa libingan ng mga inchik. Dahil gabi at umuulan pa, itinapon niya ito sa lawa. Kasama ng matandang katulong, dinalaw ni Ibarra ang libing ng kanyang ama pero hindi nila nakita. Nagtanong sila sa dalawang tagapaglibing at sinabi na hinukay at ipinalipat sa kanya sa libingan ng mga inchik. Sa halip, itinapon niya sa lawa dahil gabi at umuulan pa noon. Nagalit at niyog-yog siya ni Ibarra. Nagmakaawa siya at sinabi na inutusan lamang siya ng kurang malaki. Galit na lumabas sa sementeryo si Ibarra. Nasalubong niya si Padre Salvi na sa sobrang galit ay diniinan niya ito sa liig at napaluhod ang kura. Takot na sinabi ng kura na ang may kagagawan ay si Padre Damaso. Ginitiwan siya ni Ibarra at tinulungan siya ng matandang utusan na makatayo. Ang lahat ng pangyayari ngayon ay nasaksihan ni Piloso Potasio. Maraan siya kumiling at nagbigang masamang pangitain. Si Tasio ay dating estudyante ng filosofiya. Pinahinto siya ng kanyang ina dahil natakot itong makalimutan ni Tasio ang Diyos. Magkasunod na namatay ang kanyang asawa at ina, kaya tumutok na lamang siya sa pagbabasa ng mga aklat. Mga makahulugan ang kanyang mga sinasabi na hindi na unawaan ng iba, kaya tinawag siya na Piloso Potasio at ang iba na may baliw. Dinaanan niya ang dalawang magkapatid na si Crispin at Basilio. Sinabihan niya na hinihintay sila ng kanilang ina at pinaghanda sa araw ng mga patay. Nasa ikalawang palapag ng pamanaryo ang dalawang magkapatid na si Cristan. Hindi pinayagan ng si Cristang Mayor si Crispin na makauwi dahil pinagbintangan niya na kumuha ng kwalta. Kinaladkad niya ang mga bata pababa ng hagdan at napakinggan ng iyak na bata na humingi ng tulong sa kapatid. Tumakas si Basilio at sa kalagitnaan ng dilim ay narinig ang dalawang putok ng baril. Doon sa hinangaan si Ibarra ng mga bisita, nayamot sa kanya si Padre Damaso tsaka si Padre Damaso at kinutya niya si Ibarra. Ngunit imbis magalit si Ibarra, nagpakumbaba siya at maayos pa rin ang tugon niya sa mga ito. Ika-4 na kabanata, ang reaction ko is basta Kastila ka, kahit walang kasalanan yung Pilipino o yung inaakusahan, basta Kastila, doon ng paniger side ng gobyerno, ganun. Ika-5 kabanata, napakita dito na hindi lahat ng tao masaya. Yung iba, tulad ni Ibarra, hindi niya makalimutan yung nangyari sa kanyang ama. Ngunit, sa kabilang banda, may mga taong nagtitipon at nagsasaya. Alam kong kabanata, nakita ni Ibarra na wala pa rin pagbabago sa Maynila. Nalulungkot siya isipin na yung Europa na pinupuntahan niya, ang bilis ng pag-usbong sa kanila or pag-unlad ng kanilang bayan, samantala sa Maynila bigo pa rin na umunlad. Ika-9 na kabanata, nakikialam sa desisyon yung mga praile nun, kumbaga walang freedom yung mga tao. 13, nagalit si Ibarra dahil syempre inilibing, hinukay muna yung tatay niya, tapos imbis ilipat sa libingan ng mga inchik, itinapon na lang ito sa lawa dahil gabi nga daw at tumuulan. Tapos masakit doon, walang pagpapaalam kay Ibarra. Kaya grabe na lang ang galit niya nung nalaman niya ang ginawa nung
naglibing at nung nalaman niya kung sino ang nag-utos dito. Wake up, take a sip of Ace of Spade like it's Sparta. I've been on the Molly in them Zans with your daughter.